sa salita ng ating Panginoong Diyos. Sa aklat ng John chapter 14, verse 8 to 14 ay nangusap ang ating Panginoon patungkol sa kanyang nakipag-usap siya kay Felipe. Ang isa sa naging pangunahing paksa ang pag-uusap nila ay ang pagnanasa ni Felipe na mas makita ng personal ang ating Panginoon. Ganito ang pagkakasaad at salita ng Panginoong Diyos. Sa John chapter 14, verse 8 to 13, ay babasahin ko yung ating pag-aaralan. Sinabi ganito ang pagkakasaad at salita ng ating Panginoon. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malawang panahon na ako'y inyong kasama at hindi mo nakikilala at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ano sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama'y nasa akin at ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinalita sa aking sarili, hindi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsasampalataya kayo sa akin at ako'y sama at ang Ama'y nasa akin, o kung hindi kaya, magsasampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawain. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawa ating ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa rito ang gagawin niya sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ang anumang inyong hingin sa aking pangalan ay yaon ang aking gagawin upang ang Ama ay liwalahin sa langit. O lumalhati sa langit. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. So, bago tayo dumiretso sa tawain ng ating Panginoon, sa panalangin, tayo muna ay manalangin. Marami ngayon ang naaapektuhan pa rin ng sakit na ito na COVID-19. So, nag-chat sa Bible si Pastor Mel Bianco. Sama natin ito sa panalangin. Tayo muna ay manalangin sa Panginoon. Ito'y kanyang mga naapektuhan ng COVID-19, virus ng COVID. Sama natin sa panalangin Pastor Robert and Rose Edgar, missionary natin sa Accra, Ghana, Africa. Naging si Petra Maldonado, bilanan ni Pastor Del Bianco, Rosemary Ariola, ipagdaw niya, si Criselda Macalinaw, mga ni Pastor Del Bianco. So, sama natin sa Panginoon sa panalangin at may sapat tayo manalangin sa ating Panginoon. Dakila at tapat ng Diyos, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya na ginagawa Panginoon. Ang dalangin ko po Panginoon, ang iyong church ay iyo pong ingatan. Ingatan mo ang kapatiran Panginoon, sinasama ko rin sa iyo at aking binabanggit sa iyo sa Pastor Robert and Rose Edgar, missionary namin sa Accra, Ghana, Africa, dakilang Diyos at ganun din si Petra Maldonado, ni Pastor Melchizedek Bianco. At ganun din si Rosemary Ariola, nahipag niya, at magandang din si Criselda Macalinaw Ugat. At hindi po Panginoon dahil mapagpalang kamay ang kanilang katayuan dakilang Diyos o God. At sila'y iyong pagalingin Panginoon, wala pong imposible sa iyo dakilang Diyos o God. In Jesus' name, Panginoon, maging ang pag-aaral namin ng iyong salita
ay samahan mo sa dating mo sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, nais ko po mangusap patungkol doon sa request ni Felipe na sinabi niya, ipakita mo sa akin ang Ama at sapat na lahat. Nais ko mangusap sa paksang show me the Father. Yan po ang ating paksain. Kagaya ni Felipe, maraming tao ang nagsasabing ipakita sa akin ng Ama o sa ibang salita, patunayan ito. Kung nakikita ko lang siya ng aking mga mata, maramdaman ko siya sa aking mga kamay, ay maniniwala ako. Ikalimitan dinabanggit ng karaniwang mga tao. Ang kahilingan ni Felipe ay ipakita sa kanya ang Ama. Ito yung request niya sa ating Panginoon. Isang nakasisilaw, nakamangha-manghang paningin ng isang nakakita sa paningin ng Diyos o na makita ang Diyos. Isang nakikitang Diyos, ito ang hinahangad ni Felipe. Inalangin ni Jesus ang katotohanan na siya ay babalik sa Ama at ang mga alagad ay hindi maaaring sumama sa Kanya. Hindi sa ngayon, yun ang pinapakita dito ng ating Panginoon sa John chapter 13 verse 33 ay pinakita yun. At maging dito sa John chapter 14 verse 7. Ang kahilingan ni Felipe ay ipakita sa kanya ang kanyang Ama. Inaakala kasi niya, at marami rin tao nag-aakala na ang ibig sabihin nito ni Jesus ng kanyang kapanahunan ay siya'y babalik na o aakyat sa mundo. Dahil sinabi na sa aking pupuntahan ay hindi kayo makakaparoon. Inakala ni Felipe at ang mga maraming tao na sumusunod sa kanya sa kapanahunan niya siya'y aakyat ng mundo. Tulad na nangyari kay Jacob, Genesis chapter 28, makikita natin yun. Ganon din kay Moises, sa aklat ng Exodus, makikita natin yung verse 29 to Exodus chapter 24 verse 9 to 11 ay makikita natin yung doon. Maging kay Joshua, yung agad-isa ng bundok sa Joshua chapter 5 verse 13. Yung mga kasaysayan ng mga lalaking ito ay umakyat ng bundok. Tuloy sila nakikipag-dipan sa ating Panginoon. So, gusto ni Felipe na sumama kay Jesus upang makita din ang Ama. Alam nyo, ang isang dahilan dahil gusto nga niya makita ng mukhaan ang ating Panginoon. Naramdaman ni Felipe na isang napakalaking karanasan sa Diyos na makita ang Diyos at nakadaupang palad niya. Sapagkat maaaring magbunga ito ng yung tinatawag na maging kalmado ang kanyang buhay o ang kanyang puso. Ang mga kusot na puso o mga kusot at mga suliranin at mga problema ay mabibigyan ng kalutasan kapag nakita nila ang Ama. Yun ang pagkakaunawa nila sa kanilang kapanahunan. So, pansinin na natin ang napakadamang tampo ng mga oras na yaon sa paghahanap ng kamangha-mangha at nakasisilaw na pisikal na pagkakita sa Diyos. Na siya talaga ang gusto nila na umiral sa kanilang kapanahunan noon.
ang humingi ng pagkakataon na makita ang Ama. Sapagkat katulad nga ng sinabi ko, yung makita nila, ang pagkaunawa nila, ang makita nila, ang Ama ay magbibigay sa kanila ng kapayapaan, kalutasan ng kanilang mga problema, magkakaroon ng encouragement, maglingkod sa Panginoon, yun ang pagkaunawa nila sa kanilang kapanahonan na yaon. Sapagkat ang tao kasi ay likas sa tao, may problema at may suliratin, lalo na ngayon sa kapanahonan natin. Mayroong virus na dumarating. Alam nyo, ang isa sa kinatatakutan ng tao ay yung tinatawag na kamatayan. Ang dahilan naman ng ikinatakot ng tao sa virus, COVID, ay yung bunga nito, yung resulta nito, kamatayan. Ano ba ang resulta no? Pag dinapuan ka no, maagap na kamatayan. So itong ikinatatakot ng napakaraming tao, inaakala nila nagkakaroon sila ng agam-agam sa kanilang puso dahil sa mga bagay na ito. At isa nga namang malaking kasiguraduhan kung makikita mo ang Diyos. Ako naniniwala halos maraming tao sa ating kapanahonan na ganun ang kanilang kaisipan. Pero sa Bible, nakita naman natin sa personal, hindi talaga ay pinakita ng ating Panginoon. Oras na yaon na hinihiling ni Felipe na makita ang Ama, ay hindi siya pinagbigyan, bagkus ang sagot ng ating Panginoon. Felipe, katagal mo ng panahon na ako'y kasama, ay hindi mo pa nakikita ang Ama. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Kaya yun nasabi ng ating pinag-aralan at ating binasa sa aklat ng Juan, ating teksto. So, sa umagang ito, may tatlong katotohanan lang ako yung nais bigyan ng pansin. At maliban na experience natin ang mga bagay na ito, ay napaka-imposible na ma-reveal kung mahayag sa akin ang Ama. Una, nais ko bigyan ng pansin, show me. So verse 8, yun ang una nais ko bigyan ng pansin sa inyo. At tulad na aking sinabi, maraming tao ang naghahangad na makita na kung tunay ba na mayroon ng Diyos. Ang pagkakita sa Ama ay patunay ng pagkakaligtas. Kapag nakita mo ang Ama, nauusap na kagad yun sa tinatawag na kaligtasan. At huwag natin kalilimutan, ang pagkakita sa Ama, sa Diyos ay isang kapalaran. Amen? Papalad ka kapag nakita mo ang Ama. Tulad ng sinabi ng Mateo chapter 5 verse 8, mapapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Ito ang sinabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang makita mo ang Ama ay isang kapalaran. Amen? Amen. Isang kapalaran ito ang makita mo ang Ama. Pero may mga bagay ako na nais natin unawain. Sa Isaiah chapter 6 verse 1, nakita ni Isaiah ang Diyos. At nang makita ni Isaiah ang Diyos, sa Isaiah sa chapter 6 verse 1, mayroong tatlong bagay ang pangunahin na naganap nang makita ni Isaiah ang Diyos. Una, naganap yung tinatawag na changes, pagbabago sa kanyang katauhan. Maraming mga tao ang gusto nilang makita ang presensya, personally, ang presensya ng Diyos. Pero nais ko kong ipaunawa sa inyo, sa mga taong nagdanasa na makita siya ng personal, handa ka na bang mabago ang buhay? Dapat sana tanungin mo sa sarili yun. Amen?
Sapagkat isang bagay ang nangyayari at nagaganap sa buhay ng isang tao kapag nasumpungan niya ng personal o nakita niya ng personal ang Panginoon. Sa verse 7 ng Isaiah chapter 6, verse 7, ganito sinabi, at hinipo niya niyaon ang aking bibig at nagsabi, narito, hinipo nito ang iyong mga labi at ang iyong kasamaan ay naalis at ang iyong kasalanan ay naalis. So, ibig sabihin, nagkaroon ng changes sa buhay ng Isaiah. Maraming uulitin ko, maraming mga tao ang gusto nilang mahayag sa kanila ng personal ang Diyos, pero hindi sila handa sa tinatawag na changes. Gusto lang nila makita ang presensya ng personal, ang presensya ng Panginoon, pero ayaw nila na hindi sila handa sa tinatawag na pagbabago. Pangalawa, nakita ko rito yung tinatawag na responsibilities. Willing ka na makita mo ng personal ang Diyos, pero handa ka ba ang tumugon sa personal, sa responsibilidad? Isaiah chapter 6 verse 8, at pagparinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susubuhin ko at sinong yayaon sa kanan amin, na magkagayo sinabi ko, narito ako, subuhin mo ako. Responsibilidad. Kapag nakita mo ang Diyos, ang katumbas niya ay responsibilidad. Maraming mga tao, hinihingi nila sa kanilang sarili, hindi nila naunawaan ang kanilang hinihingi. Ang gusto nila mahayag sa kanila ang presensya ng Diyos, makita nila ng mukhaan, ang mukha ng Diyos, pero hindi nila alam ang pagkakita ng personal sa ating Panginoon ay nangungusap ng responsibilidad. Kaya sabi na Diyos, sino ang aking susuguin? Na makita ni Isaias ang mukha ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, sino ang aking susuguin? Kaya sabi ni Isaias, narito ako. Ako ang suguin. Kaya maraming mga tao, lalo na yung mga mas nakararaming reliyon sa panahon natin ngayon, sinasabi nila, nagpakita daw sa kanila ang Diyos. Nagpakita daw sa kanila ang imahe ng Diyos. Pero pansinin nyo, sa lahat ng mga napapakita na nakita nila umiiyak ang isang imahe, ang isang ribulto, pansinin mo, anong naging responsibilidad ng mga nakasaksi at nakakita? Nabago ba ang buhay nila? Hindi. Naunawaan ba nila ibig sabihin ng responsibilidad? Bunga ng kanyang pagkakakita sa Panginoon? Wala. Na ang lahat na nakakita, nagsabi, nakita nila ang Diyos. Yung larawan daw ay umiyak, yung ribulto daw ay umiyak. Yung lahat na nakakita ng ganyan, balik pa rin sa dati nilang buhay. Nasinghiro pa rin. At wala pa rin, responsable pa rin, lalo na sa kanilang pamilya. Pangatlo na nakita ko rito, pagkatapos mo makita ang Diyos, ang makikita mo ay ang iyong sarili. Yun yung naganap na makita at masaksihan ni Isaias ng personal ang Ama. Sa Isaiah chapter 6 verse 5 ng nagdapit, sinabi ko sa Ama ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at ako'y tumatahan sa gitna ng bayan na may maruming labi. Nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. Ito yung naganap. Ang nakita nila ang Diyos. Nakita nila ang kanilang sarili. Kaya, kung ninanasa mo na makita mo ng personal ang Ama, dapat handa ka na sa tatlong ito. Dapat handa ka na sa tatlong ito. Uulitin ko, ang pagkakita sa Diyos ay isang kapalaran. Amen, ito dapat natin maunawaan. Pangalawa, nasabi ko nga roon kanina, nang sabihin ito ni Felipe sa kanya, hindi niya pinakita ng personal ang Ama, okay, pagbibigyan kita.
sa iyong kahilingan. Wala sinabi ang Panginoon gano'n. Kundi sinabi ng Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita sa Ama. Ibig sabihin nun, pangalawa na nais kong bigyan ng pansin, Christ is enough. Amen? Imposible makita mo ang Ama na hindi mo nakikita si Jesus. Amen. Amen? Yun ang dapat natin maunawa. Bago mo makita ang Ama, ang dapat mo munang makita ay si Jesus. Huwag natin kalilimutan na sabi ng John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Sabi ng ating Panginoon, ang bigay ng ating Panginoon una, nagbigay siya ng tamang way, tamang daan, tamang pamamaraan. Pangalawa na sinabi niya roon sa John chapter 14 verse 6 ay yung salitang katotohanan. At isa pang bagay na dapat natin maunawaan, kaya sinabi rito na salita ng ating Panginoon na si Jesus ay sapat na. Amen. Huwag natin kalilimutan. Christ gives eternal security. Amen. Ito yung seguridad. Walang seguridad ang isang tao malibang makilala niya ang ating Panginoon. Ang hanap ng tao sa ngayon ay walang iba kundi ang kasiguraduhan ng seguridad ng kanilang buhay. Amen? Amen. Sa ating Panginoon, huwag natin kalilimutan, sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 28 to 29. Anong sinabi roon? Walang sino mang sa inyong makakaagaw sa aking mga kamay. Kahit virus, kahit COVID-19, ay hindi ka po pwedeng saligin sa kamay ng ating Panginoon. Ito sabi ng ating Panginoon. So, sa madaling salita, si Jesus ay siya'y sapat na sa buhay ng tao. Amen. Ang bigay ng ating Panginoon ay eternal security. Yun ang huwag natin kalilimutan. Yung seguridad na yun, tatlo ang nasasaklawan mo. Amen? Yung tinatawag na physical security, spiritual security, at financial security. Amen? Kaya nga sabi ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Kaya ibig sabihin ng Panginoon, sa akin, ako lang ay sapat na. Ito ang ibig sabihin ng ating Panginoon Diyos. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa John chapter 12 verse 45, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya na nagsugo sa akin. Ang sabi niya sa aklat ng John chapter 14 verse 7, kung ako'y nakikilala nyo, ay makikilala nyo ang Ama. Yun ang sabi na salita ng ating Panginoon. John chapter 16, verse 15, all things that the Father has are mine. Amen. Ang sabi nga sa aklat ng, o sabi ng Apostol Pablo sa aklat ng Colosas sa chapter 2, verse 9, at sa Kanya nananahan ang lahat ng kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya yung posible na makita mo ang Ama na hindi mo nakikita si Jesus. Pagkat siya lang ang tanging daan, nasa Kanya ang seguridad, nasa Kanya ang kaligtasan, amen, ng bawat isa. Ito ang dapat nating maunawaan. Praise God. Wala pong kasiguraduhan ang buhay ng isang tao maliban makita niya o makilala niya ang ating Panginoon. Ito ang dapat natin maunawaan. Pangatlo, hindi mo makikita si Jesus kung hindi mo makikita ang tunay na church. Marami mga tao ang gusto agad makita nila ang Ama, ang Diyos. Walang tao po na nakakita sa Ama na binaliwala nila ang church. Amen.
pinakamalaki, bago mo makita si Jesus, kailangan naging bahagi ka muna ng church. Yes. Ito dapat natin maunawaan. Pero, hindi ko makalimutan yung nakita ko na isang quotation sa isang kapatiran sa Baclaran. Ang sabi doon, hindi ko tayo malimutan, Tagalog yun, kung makita ko na nakakalapin sa doon. Paano ka pupunta sa langit, kung sa church na hindi mo magawang makapunta sa langit pa kaya? Imposible na makita mo ang Ama na hindi ka nai-involve sa church. Huwag natin kalilimutan ng church ay isang heavenly outpost. Pag sinabing heavenly outpost, ito po yung heavenly detachment. Ito yung sangay. Ito yung pinaka-outpost na ng langit. Amen. Nakuha nyo ba ang itinuturo ko? Malibang maging sangkot ka sa gawain ng ating Panginoong Diyos, wala akong nakikita na nakita nila ang Ama ng personal na hindi sila nagpahalaga sa church. Kung yung pastor na sa loob ng church, hindi na magawang harapin kung makita, Ama pa kaya ang magawa ng harapin? Yan po ay isa po lamang na katotohanan. Isa pang bagay ay yung salita ng ating Panginoon. Dapat natin maunawaan niya. Walang taong nakakita sa Ama na kailanman ay hindi nag-involve sa tao, nag-involve sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yes. Tatlo ay fellowship. Ano sabi ng ating Panginoon? Mahigpit kong binabanggit ito, Matthew chapter 18 verse 20, kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, andun ako sa kanilang kalagitnaan. Ito ang sabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Kaya mga kapatid sa Panginoon, katulad ng aking sinabi kanina, lahat ng tao ay nananasang makita ang Diyos. Pero tandaan natin, kailangan maging kabahagi ka ng church. Paano mo makita ang ating Panginoon? Kailangan maging kabahagi ka o makilala mo ng personal, maging kabahagi ka ng buhay ng ating Panginoon at sa ganun mahayag sa iyo ang presensya ng Ama. Nasabi ng aklat sa chapter 2 verse 47, aklat ng Gawa chapter 2 verse 47 ay ganito ang sinasabi. Nasabi roon, masahin natin ang salita ng ating Panginoon. Acts sa chapter 2 verse 47, ganito ang sinasabi, nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong naliligtas. Kailangan naranasan mo ang mapabilang sa church, sa katawan ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 verse 9, ako ang pintuan. Sino man sa akin pumapasok ay maliligtas. Papasok at lalabas at makakasumpong ng pastor niya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang isang bagay na nakasumpong sa gawain ng ating Panginoon ay nakasumpong ang presensya at pagkalinga ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, ito ang dapat natin maunawaan. So sa aking pagkatapos, ang ating ipinag-usap sa iyo, tulad sa bawat isa sa atin, tulad na sinabi ni Felipe, kanyang hangarin sa panahon na nakasama niya ang ating Panginoon, ipakita mo sa atin ang Ama. Sabi ng Panginoon,
Tagal mo na akong kasama, Felipe. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakakilala sa akin, ang nakakakilala sa Ama, at ang nakakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Tandaan natin, ang pagkakita sa Diyos ay tanda ng kaligtasan. Amen? Walang taong nakakita sa Diyos na napakama. Amen? At ang pagkakita sa ating Panginoong Diyos, may kalakityan na tatlong katotohanan. Changes. Amen? Responsibilities. At ang pangatlo ay yung tinatawag na makita mo ang iyong sarili, ang iyong kakulangan. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, ang katotohanan na ang isang tao'y nahahayag sa kanila ang ating Panginoon. Ang isang tao na kumikilala sa ating Panginoon ay nagiging kabahagi ng gawain ng ating Panginoon Diyos. Ito ang dapat natin maunawaan. So, nag-usap ako sa isang simple at tayak lang na pangungusap sa umaga ito. Show me the Father. Ipakita mo sa amin ang Ama. Mga kapatid sa Panginoon, halaga na makita natin ang ating Panginoon, ang Diyos, ang Ama. Pero dapat muna makita muna natin ang kahalagahan ng church. Ito ang dapat natin maunawaan. Kailangan maunawaan natin ang kahalagahan ng church. Kung binabaliwala natin ang church, hindi natin pinapahalagahan ng church, paano mahayag sa iyo ang makapangyarihang Diyos na may likha ng langit? Praise God, ito ang dapat natin maunawaan at kailangan mo makilala si Jesus sapagkat si Jesus ang kasapatan ng lahat ng bagay. Amen. Nasa Kanya ang lahat, siguraduhan, kaligtasan, kagalingan. Kaya may sinabi ko kanina yung seguridad na ibinibigay ng Panginoon sa Kanya na lahat, eternal security. Nandun na yung physical security, spiritual security, kasama na rin yung financial security ay nasa ating Panginoon niya. Amen. Praise God. Hallelujah. Kaya sa pagkatapos kong ito, maaaring hindi mo pa personal na kikilala ang ating Panginoon Diyos. Isang bagay lang ang kailangan mo. Pahalagahan mo ang Kanyang salita. Pahalagahan mo ang Kanyang salita. Imposible na mahayag siya sa iyo na kailanman hindi mo pinahalagahan ang Kanyang gawain, ang church, ang Kanyang salita, ang fellowship. Napaka-imposible na mahayag siya sa iyo ang dakilang Diyos. Kaya sa oras na ito, hindi mo ka na personal, na tinatanggap ang ating Panginoon, magkakasakali ako sa bawat isa. Ito, tamang panahon na tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Nananalangin ako ng pagtanggap sa ating Panginoon sa umagang ito. Dakila at tapat na Diyos, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong biyaya na pinagkakaloob mo sa aming lugar. Sa umagang ito, nagpasya ako na ito ay aking tanggapin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Kaya, hinihingi ko sa umagang ito, O God, ako po'y iyong patawarin sa aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula ng aking kamusmusan hanggang sa kasalukuyan, O God. At sa umagang ito, nagpasya ako na ikaw ay aking tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At dahil nga rito, ipinasya ko rin na buksan ang aking puso at kanyayahan ka na pumasok, maghari sa aking buhay. Isulat mo rin ang pangalan ko sa ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God, sa iyong biyaya at sa iyong kapatawaran. Tulugan mo po, Panginoon, na makilala pa kita ng lubusan, O God.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay, ako mananalangin sa bawat kapatiran. Umagang ito, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Hinihingi mo pa rin, Panginoon, at iyong pag-iingat. Pagkat ang katayuan ng namin ngayon sa panahon namin ito na ginagalawan namin dakilang Diyos. Kailangan namin ang pag-iingat mo, dakilang Diyos, ang iyong seguridad na nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Nalutan mo ng iyong banal na dugo, dakilang Diyos. Lalo na ang fellowship mo, God. Iyo po, Panginoon, pag-ingatan mo, God. Pagalingin mo, Panginoon, ang mga naapektuhan, dakilang Diyos, ng karamdaman, dakilang Diyos sa ating Panginoon. Hinihingi ko ito sa iyong banal na pangalan mo, dakilang Diyos, at magpalain mo, taputin mo ang bawat isa na iyong mga anak, dakilang Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan, O God, sa iyong biyaya, O dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. In Jesus' name, Amen. Praise God.